sa umagang ito. Hallelujah. So, inaanyayahan ko pong ang lahat ay tumayo. At sa umaga nga pong ito ay patuloy na ating pupurihin. Patuloy na ating pasasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. At sa umagang ito, marapat lamang na ibigay natin ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa Panginoon. Isang napakalakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah!
praise your name. We worship you, Lord. Tunay, Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos dakila at tapat sa aming mga buhay. Panginoon, tunay nga na ang pag-ibig mo, ang kabutihan mo, ay maghahari sa habang panahon. And Lord, sa umagang ito, wala kaming ibang nais kundi ang patuloy na maranasan ng presensya mo. Patuloy mo nga po, Panginoon, na ibukas ang mata ng aming mga puso na makita, Panginoon, kung paano ikaw nga po ang tunay na Diyos, tunay na makapangyarihan. Hallelujah. And this morning, Lord, patuloy na aming ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba na karapat-dapat sa iyong pangalan. Panginoon, wala kang katulad sa aming mga buhay. Tunay, Lord, na ikaw nga po ang tunay na Diyos, Diyos na tapat. Hallelujah. Thank you, Jesus. We thank you, Lord God, sa pag-ibig mo, sa iyong biyaya at habag na sagana mong binuhos sa aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. We thank you, Lord God, for giving us the freedom, Lord. And this morning, I encourage you all to worship Him with all your hearts. Give all the praises, all the worship, all the glory that He deserves. Hallelujah. Hallelujah. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill and to reconcile.
Jesus. We praise your name. We magnify your holy name, Lord. Sa umaga pong ito, Panginoon, titiwala kami. Ikaw ay kasama namin, Panginoon, na patuloy na ang presensya mo, Panginoon, patuloy na aming maranasan. Panginoon, patuloy kang kumilos sa lugar na ito at sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, patuloy na kami ay sabay-sabay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy na itinataas ang aming mga papuri para sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa ating pag-awit sa kantang ito, sabay-sabay nating itaas ang ating mga kamay at buong puso nating ito awitin sa Panginoon at patuloy na ating ihayag lahat ng nasa ating mga damdamin kung paano nais nating itaas ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. We praise you, Lord. We worship you. We glorify your holy name, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you, Lord. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, down we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our God and our defender, suffered
Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. That we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy
believe, Lord, that you are the God, the true God. Hallelujah. Lord, sa umaga po nito, patuloy kami nagpapasalamat sa buhay, Lord, ng bawat isa na naririto, Panginoon. Panginoon, batid mo po ang laman ng aming mga puso. Batid mo, O Diyos, ang laman ng aming mga isipan. And sa umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang nais kundi ang maibigay ang lahat ng papuri, maibigay ang lahat ng pagsamba at pasasalamat sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord God, for your goodness. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong habag, sa iyong biyaya, Panginoon, na sagana mong ibinigay sa amin. Thank you, Lord God, for your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord God, for the salvation, Panginoon. Hallelujah. Sa umaga nga po ito, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sapagkat kami ay iyong binigyan ng kalayaan. Kalayaan, Panginoon, na gamitin ito para sa pagpupuri at pagsamba sa iyong pangalan. Tulad po, Panginoon, ng aming inaawit, nagtitiwala kami sa Panginoong Jesus. At alam namin, Panginoon, Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na tapat, na patuloy na kikilos sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Lord, patuloy mo nga pong tanggapin ang alay naming mga awitin, ang handog naming mga papuri sa iyong pangalan. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos na buhay sa araw na ito. Tunay nga po na tayo'y nananampalataya na walang ibang Panginoon kundi tanging si Kristo lamang. At patuloy natin pinanghahawakan ang katotohanan ito. So, parang Trinity Sunday tayo ngayon. Okay? Napakaganda ng mga papuri at pagsamba sa Panginoon. Ating palakpakan ng Diyos na buhay sa kanyang katapatan at kadakilaan sa bawat isa sa atin. So, tunay nga po na tayo bilang mga mananampalataya ay naniniwala sa buhay na walang hanggan. Okay? So, kagaya ng inawit natin kanina. So, paki-flash nga uli mula doon sa Life Eternal. So, tayo naniniwala. Alam niyo po, yung Apostles' Creed ay na-establish noong taon na 100 to 200 AD. Probably 100 to 200 AD. Sa kadahilanan na nagkaroon ng pumasok yung mga cult sa church nung panahon ng mga apostle. And tinatawag natin, sila ho ay yung mga Gnostic. Okay? Gnostic, yung mga Marcion, mga Docetic, mga cult. So, kinakailangan establish yung teaching ng church. And nabuo po yung Apostles' Creed, but hindi ho mismo yung apostle, hindi ho mismo sila yung bumuo nito, bagkus mula sa teaching ng mga apostles, sinamarize nila para mailayo ang iglesia o ang church sa erroneous teaching ng Gnosticism. Okay? Ito ho ay grupo na parang mga mananampalataya na kulang ang pananampalatayaan ho nila o kulang ang kanilang teaching pagdating sa Bible. Parang pinaghalo yung paganism and philosophy, then plus biblical Christianity. So, tayo po bilang mananampalataya, buo yung ating pananampalataya. Opo. So, tayo ho bilang mga Kristiyano ay naniniwala in life eternal. Amen. Bagamat mayroon tayong kapatid na kinuha ng Panginoon, subalit mas higit ang kanyang kalagayan sa kasalukuyan sapagkat tapos na ang kanyang kahirapan.
nasa paraiso kasama ng ating Panginoon. Life eternal. Sino po ang may mga buhay na walang hanggan ngayong umaga? Amen. Praise God. Ano pa? I believe in life eternal and I believe in the virgin birth. Mga kapatid, kung si Kristo ay pinanganak ng isang ordinaryong tao sa pamamagitan ng ni Mary and Joseph at hindi sa pamamagitan ng mahimalang kapanganakan niya, hindi sa pamamagitan ng virgin birth, wala hong salvation para sa atin. Fake yung Christ na pinaniniwalaan natin kung hindi siya ipinanganak ng isang berhen. Pagkos ito'y patunay na siya'y ganap na Diyos at ganap na tao. And then, I believe in the saints communion. Praise God. At ngayong umaga, tayo po yung nagkakatipon-tipon sa lugar na ito. Naniniwala na kailangan natin yung fellowship, no, ng lahat ng mananampalataya. So, nagkaroon man ng pandemya, pero ang puso ng bawat isa ay makipagtipon, mapalakas, mapatatag sa fellowship. So, napakahalaga nung ginagawang nung panahon na yon ng mga mananampalataya, nung panahon ng mga apostle at magpahanggang ngayon, na ang mga mananampalatayang Kristiyano hindi natitinag kahit may persecution. Kahit na may pandemya, patuloy na nag-iipon-ipon, bagamat limitado. At magpahanggang ngayon, na tayo ho, nasa good news, 4 na lang po ang bilang ng mayroong COVID sa tabako. No? Pero patuloy pa rin natin ipag-pray at maging maingat at maging sama-sama pa rin tayo na mag-fellowship, no? Sapagkat napakahalaga nito na ipinag-utos ng Panginoon. Okay, ano pa? Okay, and then your holy church. Actually, yung holy church po dito, madalas na tinutukoy kasi yung sa Apostles' Creed, ang nakasulat doon, the Holy Catholic Church. Okay? The Holy Catholic Church. And minsan ginagamit yon para sabihin na, di ba, mula sa mga apostles, kinilala na ang Catholic Church. Actually, hindi ho yun yung Roman Catholic. Aga sinabi nating Catholic, ang kahulugan ho nito, tumbas na kahulugan sa mababaw na English is the Universal Church of Christ. No? Universal Body of Christ. Pag sinabi nating Catholic Church. So tayo ho ay bahagi sa Catholic Church, pero hindi ho tayo kasama sa Roman Catholic Church. Nanawaan niyo po. No? Kasama ho tayo sa Catholic Church, pero hindi sa Roman Catholic. Okay? So, universal body of Christ. Naniniwala ho tayo, bagamat ibang lahi, ibang pinagmulan, no? Pero pinapaging isa ng Panginoon. Ano pa? Okay, next. Okay, in the name of Jesus. Yun na. Okay. So, actually, pinakahuling bahagi, no? Okay, resurrection. I believe in the resurrection. Okay? So, ito yung katotohanan na yung kamatayan ng isang tao ay hindi yun yung kanyang hangganan. Naniniwala tayong pagkatapos ng kamatayan, may mayroong muling pagkabuhay. At ito yung pinanghahawakan natin bilang mananampalataya. Hindi tayo nawawala ng pag-asa na pagkatapos ng kamatayan, patay na, tapos na. Hindi ho tayo kagaya ng mga hayop na pagka namatay ang hayop, tapos na yung kanilang buhay sa daigdig. Tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng kamatayan sa lupa, haharap tayo sa Panginoon at mayroong paghukom na mangyayari. No? So, yung mga namatay sa panahon ngayon na kay Kristo, diretso sila sa paraiso. Samantalang yung namatay na wala kay Kristo o walang pananampalataya kay Jesus na siyang tanging daan patungo sa impyerno. At ang lahat ng ito ay nag-aantay sa huling paghuhukom. Sa huling paghuhukom, ang impyerno ay itatapon sa naglalagablab na lawa ng apoy, no? Sa lawa ng apoy. And yung lahat ng mga namatay na nasa paraiso ay muling kukunin dito sa lugar na iyon at ilalagay ng Panginoon sa bagong langit at bagong lupa. Okay? Bagong langit at bagong lupa. Perfect ng lugar na kinalagyan ng lahat. Sa Banal na Espiritu, naniniwala tayo sa Ama. So parang Trinity Sunday tayo ngayon, no?
totoo, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo nabubuhay sa walang hanggan patungo sa walang hanggan. Nagkakaisa, ito ang kagandahan sa Diyos natin. Bakit? Ngayong umaga kasi, ang pag-uusapan natin, the source of conflict. No? Ang Diyos ay walang conflict sa isa't isa. Mula sa umpisa, nabubuhay na sila, nasama-sama, sa kasalukuyan, nabubuhay sila, nasama-sama, no? Na walang anumang parang hindi pinagkasunduan yung tatlo. Palaging in perfect unity ang tatlong ito. At ito rin ang dapat na mag-reflect sa buhay ng bawat isa sa atin as a community, as a church, na mayroong pagkakaisa sa Panginoon. No? Mayroong pagkakaisa sa salita ng Diyos. Although may mga panahon, may kanya-kanya tayong mga ideya, pero meron tayong kaisahan sa harapan ng atin pong Panginoon. So, ngayong umaga, patuloy natin i-prepare yung ating mga sarili na tanggapin ang pagpapala ng salita ng Diyos. So, sabi ko, ang ating pag-usapan ay the source of conflicts. No? Mula ho dito sa James chapter 4, verse 1 to 3. No? Santiago kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. At mahalagang makita natin ito sa umagang ito sapagkat ito po ay hindi natin maitatanggi na nangyayari sa church, nangyayari sa mga bahay, nangyayari saan mang community. Okay? Yung conflict. So, may mga pagkakataon na minsan meron tayong pag-aakala, no? Akala ko ba Kristiyanong samahan iyan? Bakit nag-aaway-away? Bakit mayroong mga hindi pinagkasunduan? Akala ko Kristiyano na ang mga iyan. Bakit mayroong division na nangyayari? Ngayon natin mauunawaan ang katotohanan sa bagay na ito. Bakit Kristiyanong pamilya nangyayari pa ang mga bagay na ito? So, hindi natin maaaring sisihin o isisi sa kung ano, kundi makita natin ngayong umaga ang ating sarili mismo. Papaanong nangyayari ito? James chapter 4, chapter 4 from verse 1 to 3. So, ito po'y karugtong ng ating pag-aaral. Tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos. So, sundan niyo po ako habang binabasa ko ang tatlong talatang ito. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? At pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Aming Diyos, salamat po ng iyong salita ay napakatotoo kung maghayag sa amin. Hayaan mo na ngayong umaga, kung mayroon man sa aming tahanan na mga conflict na dapat na ma-resolve, nawa ang katotohanan ng iyong salita ay maging solusyon sa mga relasyon na nagkakasiraan, mga relasyon na hindi na naaayos. Sa umaga pong ito, tulungan mo kami na maunawaan namin ang katotohanan ito. Nang sa gayon amin pong maipamuhay. And I pray, Lord, na magdala ng pagpapala ang salitang ito sa aming buhay. Tulungan mo kami bilang light church na patuloy pong maging ilaw ng sanlibutan. Salamat po, Ama, at dalangin namin ang pangungusap ng Espiritu Santo ang patuloy pong mangibabaw. Purihin ka po, Diyos. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Ayaw po'y makakaupo. The source of conflict nangyayari
merong pagkakahati-hati minsan ang anumang samahan. Walang anumang samahang parang nananatili ng pangmatagalan. May mga religious organization na parang kung tingnan mo is perfect yung pagkakaisa nila. No? Pero dumarating ang punto na sila ho'y bumabagsak at nagkakahati-hati. Maalala ko noong mga 2015-16, ganon, dumating yung time na yung isang parang pinakamatatag na organisasyon ng relihiyon sa Pilipinas ay biglang nahati dahil sa issue sa loob ng pamilya. Mismong yung anak at ina ay laban doon sa namamahala sa pinakang namamahala doon sa pamahala doon sa pinakang namumuno sa grupo ng relihiyon nila. Dahil mayroong conflict, mayroong sinasabi yung mag-ina laban sa pag-uugali ng anak at mayroong namang sinasabi yung pamahalaan laban sa mag-inang ito at sa kanyang pamilya. Hanggang ngayon po, hati. Ngayon, para yung ibang nakikisimpatya na mga miyembro at tagapanguna ng kanilang simbahan, na lantaran na magsalita, sila ho ay nabigyan ng tawag dyan, pagka mag-exit ka sa ibang bansa dahil mayroong problema dito sa Pilipinas at kinakasuhan ka na kumbaga inuusig ka na wala naman talagang sapat na basihan, so tatanggapin ka ng ibang bansa, no? Yung isa nasa Canada, yung isa talagang takbuhan yung the Netherlands. Okay? So, nandoon po no hanggang ngayon at hati ang grupong ito. So bakit po nangyayari ang mga bagay na ito? Kung ito ho ay maaaring mangyari sa loob ng church, ito po ay mas realidad sa loob ng tahanan. Okay? Ito ay maaaring mangyari sa loob ng tahanan, ng bahay, ng pamilya. May mga kanya-kanyang pinangahawakang pananaw. May panahong nagiging legalistic. Ang problema minsan, nagiging legalistic ho tayo sa mga minor. Subalit may mga panahon na o-overlook natin yung mga major issue like love, compassion, understanding, and forgiveness. Okay? So, minsan, mayroong mag-asawa at yung asawa niyang lalaki ay pastor ng iglesia sa Africa. No? Pastor. Yung pastor na ito, dahil pastor siya, dapat stricto siya. Dapat ito yung pamantayan niya, ito dapat na masunod. Subalit napaka-busy niya sa ministry. Dumating yung panahon na masyadong gano'n na siya kalegalistic sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya. At yung anak, medyo nagtatampo sa kanyang tatay, umalis, pero hindi nagpahalata, nagtatampo siyempre. Yung kanyang asawang babae naman, parang nasasakal na sa ganong pag-ugali ng asawa niya. No? Dumating yung time na pumunta siya sa isang conference at ngayon pabalik na siya para surprise yung kanyang asawang babae para sa kanilang anniversary. Noong pagpunta niya, ang sumalubong sa kanya ay divorce paper na kinakailangan niyang pirmahan. Hindi na nagkasundo. No? Yung mag-asawa, nagkahiwalay yung mag-asawang ito. So isang nakakalungkot na pangyayari. Dahilan hindi nabigyan ng pansin yung mga mahalagang issue. Pag-ibig, yung compassion, pag-uunawaan at pagpapatawad. Minsan, minsan parang mas naikukumpara natin yung kaganapan sa early church. Okay? Na minsan tinitingnan natin, mainam pa yung early church sapagkat napaka-dynamic nila. May pagkakaisa sila bagamat may persecution. May mga panahon sa buhay natin parang na-idealize ho natin yun. No? Parang gusto natin bumalik sa kanilang kapanahunan. Pero alam niyo ho ba, na sa kanilang kapanahunan, mas matindi yung kaguluhan na pinagdaanan. Naranasan din nila yung division sa loob ng church. Naranasan din nila yung magkakahati-hati
naranasan din nila mayroong humiwalay. So, kung ito po ay totoo sa iglesia, na binubuo ng mga tao, na ang pagbabago ay hindi agad-agad nagaganap, bagamat hindi ho lahat. May mga conflict din ang naunang iglesia sa pagitan ng mga miyembro. Balikan ho natin ang ilang mga pangyayari. Sa Corinthian Church, ano ho ang kanilang pinakang problema? Di ba nagkakaroon ng division? Saan? Yung ilan, sabi ng ilan, ako kay Pedro, no? Yung ilan naman sabi, ako kay Pablo. Ay, mas magaling si Apollos, kaya ako ay kay Apollos. Anong ginawa ni Kristo? Anong ginawa ni Pablo? Nirebuke ho sila. Eh bakit? Sino ba si Pablo? Sino ba si Pedro? Sino si Apollos? Di ba kaming lahat ay pare-parehong lingkod ni Kristo? So, nagkakaroon ng faction sa loob ng church dahilan lamang sa kanilang mga leader na kanilang tinitingnan. Nirebuke sila ni Apostle Pedro, ni Apostle Pablo sa ganong pananaw nila. Gayon din po ang Philippian Church. Ano yung problema sa Philippian Church? Eksaktong binanggit ni Apostle Paul ang dalawang pangalan ng babae. Okay? Sino nakaalala ng pangalan ng dalawang babaeng ito sa chapter 4 ng Philippians? No? Na kinakailangan pagkasunduin ng dalawang ito. Si Eutychia? Euodias. Okay. Pinakiusapan ni Apostle Paul, pagkasunduin nyo sila. Sapagkat sila naman ay nakatulong ko, sabi ni Apostle Paul, sa paglilingkod ng panahong nandyan ako. At sila din naman ay tinubos ni Kristo. Pagkasunduin ninyo sila, tulungan ninyo sila. Mayroong conflict na nangyayari. Okay? Ganon din naman po ang Galatian Church. Mas matindi sa Galatian Church. Bakit po? Nag-aaway-away, nagkakampi-kampihan. Makikita ho natin sa Galatians chapter 5 verse 15. Yung katotohanan ito na nangyayari. Dumating din po sa history na si Paul and Barnabas, bagamat magkasama sa umpisa ng pagmimisyon, subalit sila po'y nagkahiwalay. Bakit po? Mayroong seryosong dahilan na hindi nagkasundo ang dalawang ito, kaya naghiwalay ho sila. Hindi sila humiwalay sa Panginoon. Yung isa, iba yung pinuntahang misyon, yung isa naman, iba rin yung kanyang pinuntahan. Hindi ho sila nagkasundo. At ang pinakang issue doon ay si John Mark, na gustong isama ni Barnabas, subalit ayaw ng isama ni Paul. Sa sulat po ni Santiago, binigyan niya ng pansin ang problemang ito kung bakit nagkakahati-hati. No? Bakit nagkakahiwa-hiwalay? Kahit mga mananampalataya na. No? Talagang wala hong ganap. Wala hong perfect. Okay? Kahit mga mananampalataya na. Mismong ang example ho natin ay yung mga churches noon. So ang ating mensahe ngayong umaga ay halos umiikot dito sa verse 12. Subalit, ito'y applicable sa relational conflict sa church man o maging sa tahanan. Sabi ng verse 12, passage, iisa ang nagbigay ng kautusan at iisa rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Okay? Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Sapagkat ang pag-uusapan natin ngayon, hindi patungkol sa kapwa, kundi patungkol sa ating sarili. Para ma-solve ang problema. Okay? Ma-resolve ang conflict. To resolve conflict, repent of your sinful selfishness and humble yourself before God. Okay? To resolve conflict, repent of your sinful selfishness and humble yourself before God. Uunawain natin ang magiging takbo nito. Okay? To resolve conflict,
judge your selfish motive. Halos ganito po kadirektang magsalita si Santiago sa usaping relasyon sa loob ng iglesia. Ganito ka specific, ganito ka direkta. Kahit pa ito'y masakit pakinggan, no? Subalit ganun ho siya kadirekta. Alam niyo po, minsan may mga panahon sa buhay natin, may mga tao na ayaw hong pumunta sa doktor. Kapag ka nakaramdam ng kung anong sakit, ayaw kong pumunta sa doktor. Bakit naman? Malalaman ko yung sakit ko eh. No? Eh, yun talagang pinakang trabaho ng doktor. I-expose kung ano yung sakit. Okay? Ngayon, kung hindi ka pupunta sa doktor, hindi masusolusyonan yung iyong nararamdaman. Baka iniisip natin, sakit lang to ng ulo, okay na yung paracetamol, inom ako ng paracetamol. Okay, pansamantala na alis, natanggal. Pero hindi talaga yun yung pinakang problema mo na parang naambunan ka, naulanan ka, kinakailangan mo ng paracetamol. Yun pala ay mayroong pinakang sanhi kung bakit nagkakaroon ka ng lagnat at hindi paracetamol yung kailangan mo. Ngayon, kinakailangan mong kumonsulta sa doktor. At ang sabi ng doktor, ito nakita ko, kailangan mo ng operasyon agad-agad. Okay? So, medyo masakit isipin, masakit pa sa bulsa, sapagkat hindi mo pinaghandaan yung ganon. Okay? Pero at least nalaman mo. Alam niyo po, minsan may mga panahon na ayaw nating masaktan sa kung anong sasabihin katotohanan patungkol sa atin. No? Ayaw nating masaktan doon sa katotohanan maaring matanggap ho natin. Pero ito ho yung tandaan natin, no? Mas dapat mong piliin ang taong nagsasabi ng katotohanan kaysa taong nagsasabi ng magagandang bagay sa iyong pakinig, subalit hindi ka pagsasabihan sa kung ano ang mali. Ngayong umaga, kung titingnan natin ang sinasabi ni James, unang-una, self versus self is at the heart of all relational conflict. In verse 1, makikita ho natin. Self versus self is at the heart of all relational conflict. No? Dito natin maunawaan ang katotohanan ito. In verse 1, no? Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masamang nasa na namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? No? Dinaan niya sa isang question, sa isang tanong, what is the source of quarrels and conflict among you? Okay? Mula doon sa direktahang translation mula sa Greek, na ang sabi, from where wars and from where fights among you. Mas matindi po yung ginamit na salita, hindi lang source of quarrels, bagkos yung word na wars. Anong nagiging sanhi ng inyong digmaan? Ng inyong paglalaban-laban? Pag-aaway-away? Sabi ni James, hindi ba't ang masasamang nasa na namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? Okay? Direktahan niya sinabi. Kanino niya in-address? Sa lahat ng mga mananampalatayang sinulatan niya. Bakit? Namumuhay sila sa kanilang sarili, no? Para sa kanilang sarili, sila'y matuwid na, sila'y ayos na. Wala nang dapat pang ayusin. Okay? So ito ho yung problema ng mga sinulatan ni James. Okay? May mga panahon minsan na maliit lamang ang problema, subalit ito po'y lumalaki ng husto. Diba? Papasok ka sa mall, and then ang usapan, may face shield at mayroong face mask. Okay? Nung pagpasok mo, sinabi mo sa guard na, may bibilihin na ako sandali, papasukin mo na ako dyan. No? Sabi ng guard, isuot mo ang face mask at face shield mo. Sandali lang naman ako. Bakit ganyan kayo kahigpit? Wala namang COVID, wala namang virus. Basta isuot mo yung face shield at face mask mo. Hanggang sa nakipagsagutan, ganyan kayo, sige, hindi na ako bibili sa inyo. Sige, ganito gagawin ko sa inyo. Nag-video pa, di ba? So, ipinakalat pa yung video. Saan nag-umpisa?
Saan nag-umpisa yung problema? Hindi lang ho yun sa simpleng face shield at face mask. Bagos, ang sabi ng Word of God, sabi ni James, hindi ba't ang masasamang na namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? Maaaring simpleng sumunod, no? Doon sa instruction, pero ayaw mong sumunod. Okay? So ito yung nagiging dahilan, nagiging makasarili, nagiging sentro sa sarili ang isang tao. Gusto kong masunod yung gusto ko. Yung gusto kong gawin, yun yung dapat na masunod. Okay? So dito ho nag-uumpisa yung kaguluhan. Minsan po, maliit na problema, lumalawak, lumalala. Ngayon po, napapaisip ako minsan kung bakit ang karamihan sa atin, karamihan na Pilipino, nadadamay sa away ng Aquino at Marcos. Naisip nyo din ho ba yun? Minsan may iba sa atin, galit kay Marcos at may iba naman, galit sa Aquino. Bakit tayo nadadamay? Isang maliit na problema nila noon, magpahanggang ngayon, halos umaalingaw-ngaw ang kanilang problema. Kasi minsan, nandoon na yung ating pakikipagsimpatya na minsan hindi natin makita yung pinakang source ng problema. Hanggang ngayon, mga walang kamalay-malay sa kanilang mga issue ay nadadamay. Saan ba nagsisimula? Nagsimula ang away na ito. O ano yung punot dulo nito? The answer to this question is in verse 1 and 2. Sabi ng passage, sa 1 and 2, ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang magkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimiti, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban, hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Ang Roman Catholic Church noon, okay? Ang Roman Catholic Church noon, before pang pumasok yung 19th century, okay? Halos mga nasa mid-century, before pa yung Reformation, dumating po sa punto na yung mga bishop actually mag-e-election kung sino ho yung magiging pope. Ang ginawa ng isang bishop, ipinapatay niya yung kanyang matinding katunggali para siya yung manalo. No? Para makuha niya yung posisyon. Ganun ho, nangyari iyan sa church. No? Nangyari sa iglesia noon. Pag binalikan ho natin ang church history, bakit makasariling hangarin yung nangibabaw? Pinupunto ni Santiago ang pinakang ugat ng conflict, no? Pinakang ugat ng conflict is look within. The source is selfishness. Okay? Sabihin nga po natin, selfishness. Ang dalawang taong palaging hindi magkasundo ito'y dahil sa pagiging makasarili. Minsan kapag pinakinggan mo yung kabilang panig, lahat ng bagay sa kanyang sarili, sasabihin niya yung lahat ng punto niya. Pag pinakinggan mo naman yung kabila, mapapakinggan mo yung purong kabutihang side niya naman. Okay? Halos hindi nila makita yung kanilang kamalian sapagkat ang pinupunto na magkabilang grupo ay purong ideya ng kabutihan nila. Pero ang pinakang issue dito is yung selfishness. Okay? Pagiging makasarili. So, pareho silang may tama. Pero pareho din silang may mali. Minsan may mga mag-asawang hindi magkasundo at bangayan ng bangayan, batuhan ng akusasyon sa isa't isa. Hindi mariresolve ang conflict hanggat hindi mo natutuklasan ng tama ang pinagmumulan nito.
you must look within and see your own selfishness is at fault. Okay? Bilang pastor, at the same time, counselor, wala pa ho akong nakitang dalawang taong hindi nagkasundo na parang 100% yung kasalanan nung isa and yung isa is 0% yung kasalanan. Madalas pong nangyayari 90% or 10% or 95% and 5%. Palagi hong mayroong mali. So yung 5% na yon minsan parang natatabunan sapagkat malaki yung kanyang ginawa. Pero minsan wala siyang pag-amin sa kanyang sarili doon sa kanyang kamalian. Okay? So, unawain ho natin ang katotohanan ito, no? Sa isang side lang, okay? May mga panahon na yung isa is 5%, 10% or 30% mayroong pong mali din. At kahit na ito'y 10% lang, kinakailangan niyang harapin ang kanyang pananagutan at ihinto ang paninisi sa iba. Balikan po natin, bakit hindi nasisettle ang problema? Bakit hindi nasettle ang problema sa Garden of Eden? Ano po ang nangyari? Imbis na masettle, nung kinausap ng Diyos si Adan at tinanong, bakit? Kumain ka ba ng ipinagbabawal na bunga? Yun lang ang simpleng tanong ng Panginoon kay Adan. Ano ang sagot ni Adan? Kasi yung babaeng ibinigay mo sa akin. Diba? Pinakain ako ng bungang ipinagbabawal. Sino ang sinisi ni Adan? Itinuro niya si Eva, pero sino ang nagbigay kay Eva? Ang Diyos. Hindi niya tinanggap yung kanyang pananagutan na siya'y kumain ng ipinagbabawal na bunga. Hindi niya tinanggap yung kanyang pananagutan na siya ang responsable sa kanyang asawa. Bagkus itinuro niya yung kanyang asawa kung bakit po hindi nahihinto yung mga alitan problema sapagkat madalas na hindi makita ng isang tao yung kanyang sariling kamalian at yung kanyang sariling kamalian na dapat niyang pagsisihan. Ito ho yung pinakang problema. Maaayos ang anumang problema, minsan maliit pa lang, dapat aksyonan na. Tanggapin mo yung iyong naging kamalian. Sapagkat kapag ka hindi, wala ka ring dapat pagsisihan. Diba? Ano yung pagsisisihan mo kung hindi mo tatanggapin sa sarili mong mali nga ako dito? Kinakailangan kong mabago ako dito. So tingnan natin ang ating sarili. No? Maunawaan natin ang katotohanan ito. Na minsan, maliban sa sinisi yung iba, nandun pa yung paninira sa iba. Okay? Dinagdagan pa. So, ngayon, mahalagang makita sa loob ng pamilya, maging solusyon ito. No? Na walang anumang problema sa loob ng tahanan na hindi mareresolba. Kung sa umpisa pa lang, nandun yung pagtanggap ng bawat isa ng kanilang mali. Kasama ng pagtanggap ng kamaliang ito, nandun palagi yung repentance. Okay? So, kung ayaw tanggapin ng kabilang panig yung kanyang problema, yung kanyang kasalanan, then allow God to convict and deal yung problema niya ng Panginoon, na mangusap sa kanya ang Panginoon. No? And then you deal with your own sin. Okay? Hindi niya makita yung kanyang mali, ano kayang gagawin ko? No? Manalangin ka. Kasi ang Holy Spirit patuloy na mayroong conviction. Diba? Lord, ipakita mo sa Kanya. Lord, ikaw po ang kumilos sa Kanya. Lord, ikaw po ang mag-convict. No? May mga panahon na tayo yung gagawa ng kaparaanan para ma-realize siya yung kanyang mali. Pero ginawa mo ng lahat at wala pa rin nangyari. Sa'yo pa rin yung sisi. Mas mahalagang tingnan natin yung ating sarili at ayusin natin yung bagay na ito. Okay? Pangalawa, the enemy within dwells within us, no? And is engaged with mortal combat
the enemy dwells within us and is engaged in mortal combat. Unawain ho natin, sino ba talaga ang ating kaaway? Sino ba talaga ang ating kalaban? Pag hindi natin nakita yun sa ating sarili, palaging nakikita natin yung kapwa natin ang kalaban. The main enemy isn't the person. The main enemy is your own sinful flesh. Okay? The main enemy is your own sinful flesh. If you do not defeat it, it will destroy you. Okay? Pag hindi mo ito napagtagumpayan, hindi mo ito napaglabanan, ito mismo ang magiging sanhi ng pagkabagsak mo, pagkawasak mo, pagkasira mo. No? Kapag hindi natin ito nakita. So sabi ni James sa verse 1, is not the source your pleasure that wage war in your members? Yung source na binabanggit niya is yung pleasure. Okay? Yung sinful flesh, yung sinful desire. Ito ang tatlong bagay na nais niyang ipakahulugan dito. Number 1, the enemy dwells within your heart. Okay? So, unawain ho natin, akala ko ba ako'y mananampalataya na at ang sino mang na kay Kristo na ay bagong nilalang na? Bakit meron pa ring enemy? Bakit meron pa ring nagdidwells? No? Meron pang nananahan sa akin. Di ba ako'y na kay Kristo na? At yun yung promise ni Lord. Nang sino mang na kay Kristo na, sino mang nakipag-isa na kay Kristo, ay siya'y bagong nilalang na. Wala na ang lumang pagkatao. Siya'y bago na. Habang tayo nabubuhay sa daigdig, continuous yung ating pakikipaglaban sa ating sarili. Kaya mayroong struggle. No? Tayong pinagdadaanan bilang mananampalataya. May mga panahon na minsan mapapaisip tayo, pinakikinggan pa ba ako ni Lord sapagkat palagi ako nagkakamali sa ganitong bagay? Unawain natin ang katotohanan ito. Ito'y nagmumula, nag-uugat, no? Sa masamang hangarin, sa makasariling hangarin. Okay? So totoo po, ang sinabi ng salita ng Diyos ng sino mang nakipag-isa na kay Kristo. Pero unawain ho natin yung salitang nakipag-isa. Yung salita ho nakipag-isa, palagi kong ipinapaliwanag ito sa atin, na ipinasakop mo na yung iyong buhay. Oras na ipinasakop mo yung iyong sarili, anuman ngayon ang kalooban ng Panginoon, anuman ang nais ni Kristo, yun yung magaganap. Okay? So, ngayon, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Okay? Siya'y bago na. Sino mang nakipag-isa na. Subalit, may mga panahon sa buhay Kristiyano, mayroong pagsuway. Pag umpisa ho tayong sumuway kay Kristo, dito naman natin mararanasan yung sinusunod natin yung sariling gusto ho natin. Kaya nga po, ang buhay Kristiyano ay patuloy na pagpapako ng sarili kasama ng Panginoon. Araw-araw na paghahandog ng buhay kay Kristo. Ito yung buhay Kristiyano. No? Araw-araw na pagtatalaga sa Kanya ng sarili ho natin. So, makakaasa ho tayong new creature na ho tayo kung continuous yung pakikipag-isa kay Kristo. No? Bagong nilalang na nga po tayo. Pero kung hahayaan natin na mawalay tayo kay Kristo, wala tayong pakikipag-isa kay Kristo, ganun pa rin yung patutunguhan natin. Iba yung mga taong nagsasabing, ako'y Kristiyano na. Ako'y born again Christian na. Ako'y nabaptize na. Pero yung kanyang pamumuhay, kagaya pa rin ng dati, na buhay nung hindi pa siya mananampalataya, nangangahulugan, hindi niya pa ipinasakop, hindi pa siya nakipag-isa talaga kay Kristo. Kaya nga po, ang pinakang ebidensya na tayo po ay ligtas na o nanampalataya kay Kristo, pinagtitibay pa rin ang gawa. Pero hindi sa pamamagitan ng gawa, yung kaligtasan ng tao.
Subalit ang gawa ay nagpapatotoo na tayo'y ligtas na. Yung pagpapasakop kay Hesu Kristo, ang katibayan na ikaw ay ligtas na. Totoo yung ginawa na paglapit sa Panginoon. So, maunawaan ho natin, kapag hindi natin ipinasakop yung ating sarili, lilitaw yung masasamang nasa na tinutukoy dito ni Santiago. Sabi niya, hindi ba't ang masasamang nasa na namumungad sa kalooban ng bawat isa? Ito ho, yung old nature ho natin. Ito yung lumang pagkatao ho natin. Ang mangyayari, muling babangon ho ito na lumang pagkatao. Kung wala ho tayong pagpapasakop kay Kristo. Wala ho tayong pagpapailalim sa Panginoon. Sa kanyang nais, sa kanyang kalooban. So muli ho siyang mabubuhay. Siya yung muling mangingibabaw. May mga panahon nagtataka ho tayo. Akala ko born again Christian na bakit ganun? No? Bakit tumalikod pa siya? Akala ko iniligtas na ni Lord. Bakit tumalikod pa? Bumalik sa dating buhay. Kasi binuhay yung lumang pagkatao at hindi nagpasakop kay Kristo. So, maaari ho na mangyari ho ito. Nandun yung forgiveness ni Lord nung tayo po ay naging mananampalataya. Pinalaya na rin tayo ng Panginoong Hesus sa gapos ng kasalanan. Pero yung nature na ito ay nandoon pa din. Anytime, maaaring mabuhay yun kung hindi natin ipasasakop ang buhay natin sa Panginoong Hesukristo. Dapat nating i-recognize ho ito. No? Na maaaring mahulog tayo sa trap ng kasalanan kung hindi natin kikilalanin at babantayan ang ating sarili. Pangalawa, the enemy poses as a friendly ally but never delivers on his promises. No? Makikita ho natin ang verse 1 hanggang 3, yung pleasure po ay parang magandang pangako. Yung pleasure, di ba? Masarap pakinggan, no? Masarap sa pakiramdam. Kung bakit minsan paulit-ulit doon sa pagkakasala, sapagkat kung ano man ang pakiramdam niyang masarap, magandang pakinggan, yun yung kanyang ginagawa. Bakit? Parang, wow, kapag ginawa ko ito, ganito mangyayari sa akin. No? Subalit, unawain ho natin, parang kaibigan, subalit hindi naman ibibigay yung kung anong talagang pangako niya. Minsan, inaakala ng karamihan na sa pamamagitan ng alak, siya ay magkakaroon ng comfort, magkakaroon ng solusyon, magkakaroon ng comfort at makakaalis siya doon sa problema. So, sa panahon na nalasing, lalong nagka-problema sapagkat minsan nawala sa katinuan at kung anong maaaring gawin. O minsan kinabukasan, may dagdag pang problema. Wala talaga nakakaahon. Bagkus, dumating lang yung punto na parang nagkaroon lang siya ng kaunting lakas ng loob, subalit kinabukasan balik sa dati. Ganun ho ang kasalanan. Okay? Wala hong maaring magandang pagkakaloob na magandang pangako. Walang magandang dala-dala sa buhay ng tao. Parang sabungero. Bakit ba taya ng taya? Dahil baka sakaling manalo, subalit hindi niya alam na nalulung na pala siya at naging dahilan din upang masira ang kanyang pamilya. Akala niya magandang promise yun sa kanya. Ganon din po ang kasalanan. Akala mo okay yung may bubunga. Akala mo masaya. Akala mo maganda sa pakiramdam. Pero ito yung sinasabi ng Book of Proverbs. May daang matuwid sa tingin ng tao. Subalit ang dulo nito ay kapahamakan. Iyon ang dapat na pag-ingatan. So ganito ang kasalanan. Okay? Sin is always enticing promises and in short run, sabi ng komentary, it seems to deliver. Subalit, walang magandang maidudulot sa tao. The bottom line is seeking
your own way is always you do not have. Okay? Sa sariling pamamaraan, gusto mong magkaroon, subalit hindi mo nakakamtan. Dahilan sa makasariling hangarin. Pangatlo, the enemy objective is to bring us down. Okay? Walang ibang plano ang kaaway, kundi ibagsak ho tayo. Walang ibang pinakang purpose. Walang ibang pinakang purpose ng kaaway, kundi ibagsak ho tayo, ilayo ho tayo sa Panginoon. May mga pagkakataon, nakala natin mailalapit tayo sa Panginoon, subalit, yun na rin pala yung magiging dahilan ng unti-unti nating paglayo sa Kanya. Maraming mga bagay. Napakaraming mga bagay. Subalit, napakahalagang unawain natin ang katotohanan ito. Sinasabi ni James that self versus self is at the heart of all relational conflicts. No? Yung siya at siya nag-aaway-away sapagkat mayroong makasarili. Yung isa ay mayroong makasariling hangarin, yung isa ay mayroong ding makasariling hangarin. Ngayon, pareho silang hindi magkasundo. At gusto nilang i-push yung kung ano ang gusto nila na nasa kanilang kalooban. So, also, there is an enemy within each of us, engaged in mortal combat. He poses as a friend, promising pleasure, but his end is death. Wala hong magandang patutunguhan. Okay? Makita natin ang katotohanan ito na walang ibang pinakang problema kundi ang sarili. Makasarili na hangarin. Nandoon yung makasariling hangarin, walang anumang mariresolbang problema. Maliban na tanggapin natin sa ating sarili yung mali natin, alam natin yung ating mali. At alam mong mayroon din siyang mali, okay? Kung hindi mo siya mapakiusapan at hindi siya makinig, ipanalangin mo sa Panginoon na ipakita sa Kanya ni Lord. Pero kung hindi niya makita yung kanyang mali, darating ang araw na siya yung magsasuffer ng consequence sa lahat ng kanyang ginagawa. As Christian, naniniwala ho tayo na palaging mayroong consequence ang anumang pagkakamali, anumang kasalanan. At walang sino man na maaaring makaligtas sa ganoong sitwasyon, ganoong kalagayan. Pangatlo, your prayer life or lack of prayer reveals the focus of your heart. Verse 2b, you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you asked with wrong motives, so that you spend it on your pleasure. May tatlong implikasyon po ito. Nakatotohanan ito. First, if you do not pray, it shows that your focus is not properly toward God. May mga panahon sa buhay natin, gusto nating aksyonan kaagad, pero hindi naman tayo nananalangin kay Lord. Para ituwid yung motibo, yung laman ng isip natin, para masettle kung anumang relational conflict. Number one na ginagawa ng isang mananampalataya, lumapit sa Panginoon. At yung paglapit mo sa Panginoon, hindi naman yung imprecatory prayer. Ano yon? Yung mananalangin ka kay Lord, Lord, masyado ho akong nasaktan. Maaari ho ba, Panginoon? Mamaya kapag kaumulan, sabayan mo ng kulog at kidlat at yung kidlat sa Kanya mo ipatama. Ito ho yung uri ng pananalangin makasarili. Lord, nakikita mo matuwid ako sa iyong harapan, subalit itong taong ito talagang madaming ginagawang kalukuhan laban sa akin. Lord, nalalaman mo kanyang ginagawa, ipaghiganti mo ako, Panginoon. Ba, ginawa mo pa si Lord na, although si Lord is the Lord of hosts, pero hindi niya gagawin ang mga bagay na gusto mo. Gagawin niya kung anong kalooban niya. At hindi siya mapapasunod dahilan lang sa sama ng loob natin na kung anong sabihin natin kay Lord. Marami tayong magandang prayer na mababasa sa Bible. Naalala niyo si Hannah nung hindi nagkakaanak, pagkatapos tinutuya
ng kanyang karibal. Anong ginawa ni Hana? Pumasok sa templo ng kanyang kalooban ay masyadong mayroong kabigatan at seryoso nakipag-usap sa Panginoon. Ano? Hindi siya nanalangin na kung anumang kasiraan laban sa kanyang kapwa. Pero anong ginawa ni Lord sa kanya? Pinangakuan ng anak. At ang sabi ngayon ni Hana, kung ibibigay mo ito, Panginoon, ihahandog ko ang aking anak. Yun na po si Samuel, na isa sa mga naging Bible character. Subalit yung anak ng kanyang karibal ni hindi man lang nabanggit sa Biblia. Pero ito si Samuel na anak ni Hana, dahil hiningi niya sa Panginoon at nanalangin siya ng buong kababaang loob, ipinagkaloob ng Diyos at nagkaroon pa siya ng maraming anak. Okay? So, ganun ho yung naging kalagayan niya. Tayo bilang mananampalataya, hindi ka maaaring manalangin ng kasiraan laban sa iba. No? Kung gulong-gulo ka na, maaari ka manalangin, Lord, bahala ka na. At inilalagay ko ho sa iyong kamay ang mga bagay na ito. And forgive me kung may mali akong motibo sa aking iniisip. Inilalagay mo sa kamay ng Panginoon. Okay? So, kung tayo ho ay dumaranas ng relational conflict, ang unang-unang maaaring gawin ng isang mananampalataya ay lumapit sa Panginoon sapagkat walang ibang makapag-aayos kundi siya lamang. If you pray selfishly, it shows that you are trying to use God for your own pleasure rather than seeking His purposes. No? May mga pagkakataon bang nagiging selfish ho tayo sa panalangin kay Lord? Dahil sa kirot hapdi na ating nararamdaman, nararanasan sa buhay, hindi gagawin ng Diyos na maging kasangkapan lang natin siya. Ang prayer palagi sa Panginoon kapag tayo'y nananalangin, palaging kalooban mo ang siyang maganap. Yamang tayo'y nagpapasakop sa Kanya. Okay? Sapagkat tayo, bilang mananampalataya, tagasunod ni Kristo, ay mayroong pananagutan sa harapan ng Diyos. Yung kapwa natin ay mayroon din siyang pananagutan sa Panginoon. No? Eksakto sa Panginoon, mayroong pananagutan ang sinuman. Ang bawat isa ay mayroong pananagutan sa harapan ng Diyos. Siya mismo yung haharap sa Kanya. Kaya nga sa verse 12 na huling bahagi na binanggit ni James, sabi ni James, iisa ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya lamang ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Ito yung kailangan natin ngayon. No? Dumating man ang panahon ng conflict sa mag-asawa, relasyon ng anak sa magulang, relasyon mo sa mga taong nasa labas, no? Palagi nating titingnan yung ating sarili, no? Palagi natin i-check yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Kaysa sa yung iba yung nakikita natin at hindi natin nakita yung ating mali, so ngayon, walang anumang problemang nasettle. Dahilan ang palagi nating nakikita yung nasa paligid natin ang may mali at ako ay walang kamalian. Palaging meron. Posibleng 5%, 10%, 30%, meron. Okay? Dahilan ang sabi ng talata, ang sabi ng verse 2, no? O verse 1, hindi ba't ang masasamang nasa na namumungad sa kalooban ng bawat isa inyo ay at pawang nagkakalaban-laban, namumugad, ano? Namumugad. Ibig sabihin, kung halimbawa pagka tinukoy mo yung salitang pugad, no? Dito ho nangingitlog, ito man ay manok or ito man ay ibon, at dito ho inaalagaan yung kanilang mga inakay hanggang mapisa o maging inakay na mismo. Okay? Pagka naging inakay, ito ho ay unti-unting lalaki, aalagaan nila. So, ganun din po yung puso ho natin. Bakit minsan lumalala ang anumang problema na kinakaharap natin?
sapagkat hinayaan natin na doon sa pugad na yun, mahimsa yung pinakang problema. No? At lumaki. At hindi natin agad sinetel. Hindi natin agad inayos. So, if you pray selfishly, kung makasariling hangarin lamang ito, it shows that you are trying to use God. At ni minsan, hindi tayo pakikinggan ng Panginoon sa ganong bagay. Rather than seeking His purposes. Lord, ano ang layunin mo? Ano ang kalooban mo? At yun yung maganap sa buhay ko. Pangatlo, to receive from God, asked with proper motives. Okay? Asked with proper motive. Mahalagang alam ho natin sa ating sarili, Lord, kung ito man po ay ang hinihingi ko ay tama, isaayos mo po ang aking puso. Kung ito man aking hinihingi ay hindi ayos sa iyong kalooban, maganap pa rin ang gusto mo at hindi ang sa akin. With proper motives. Napakahalagang bantayan natin ang ating sarili. Bantayan natin ang ating kalooban at huwag nating hayaan na lumawak pa bagkos isettle ka agad. Nandoon yung paglapit sa Panginoon at nandoon yung pagkilala sa sarili na tayo din naman ay mayroong kamalian. Panghuli, pang-apat, the first step to resolve conflicts with other is to judge your selfish focus. No? The first step to resolve conflict with others is to judge your own selfish focus. Pinakang unang hakbang para masettle ang problema, ma-resolve ang conflict, ang hindi pa nagkaunawaan, is to judge your own selfish focus. Ano ba talaga ang meron ako? Ano ba talaga ang kamalian ko? No? May mga panahon na maaari tayong makinig sa iba. At maaari yung iba magsabi sa atin kung hindi natin alam yung ating kamalian. At napakahalaga na meron tayong kababaang loob na pakinggan yung sinasabi nila. No? Kapag nakita natin na tama yung sinasabi nila, okay, pakinggan natin at hilingin natin sa Panginoon na mabago tayo doon. Unawain natin, mapa-church o tahanan man, kapag hindi natin hinatulan ang ating sarili at pinatay ang makasalanang pagnanasa, makasariling hangarin, palagi kang makikipagdigma dito. No? Palagi kang makikipagbuno, no? Yung other word na ginagamit natin, na pakikipagdigma. So sabi po ni William Barclay, na isang theologian at isang Bible scholar, sabi niya, the ultimate choice in life lies between pleasing oneself and pleasing God. And a world in which men first aim is to please themselves. In a battleground of savagery and division. So, dalawang pagpipili. Piliin mo yung gusto mo o piliin mo yung gusto ni Lord. I-please mo ang sarili mo o i-please mo si Lord. Tayo bilang tao, mas higit na gusto nating i-please yung ating sarili. Dapat ako yung napagbigyan. No? Hindi naman natin yung sinasabi sa ating sarili na dapat ako ang mapagbigyan. Kundi sa ating kalooban, dahil na namumungad, hanggat hindi natin ipinasasakop ang ating buhay sa Panginoon, hindi tayo nakikipag-isa kay Kristo, palaging namumungad, ano? Sa puso, yung namumungad na kasalanan sa ating sarili, ito yung higit palaging mangingibabaw. At palagi itong magre-resulta ng mas malala na problema sa buhay. Pansinin po natin, madalas ano ang pinakang punot dulo ng problema sa loob ng tahanan? Ano ang pinakang punot dulo ng problema sa relasyon ng mag-asawa na minsan hindi na nagkasundo pa? Madalas po dahilan sa selfish desire. Kaya hindi na naaayos ang mga problema. Ngayon,
once na matuklasan din natin sa ating sarili yung pinakang problema natin, tanggapin natin, aminin natin, pagsisihan natin, ihingi natin ng tawad sa Panginoon, at hilingin natin sa Panginoon na mabago tayo doon. Kasi kung hindi natin yung pagsisihan, darating ang panahon, paulit-ulit lamang tayo doon. At yun din yung trap ng kaaway upang ibagsak tayo. At walang ibang gusto ang kaaway na mangyari, kundi bumagsak tayo. No? Mahalagang maunawaan natin ang katotohanan ito. Tayo po ay nabubuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, na walang ibang dapat na ma-please kundi ang Diyos. Amen po. May kaugnayan dito ang sinabi ni Jesus sa Luke chapter 9 verse 23. Luke chapter 9 verse 23. Ang sabi ni Jesus hanggang 24, no? Luke 9 verse 23 to 24. Sabi dito sa translation na ito, then he said to them all, if anyone wants to come with me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. No? Sa textual exposition ho, mayroong 3 punto dito. No? Sa verse 23. No? Mayroon pong tatlong punto diyan. Makikita po natin yung salitang deny himself. No? Deny himself. Ano pa? Take up his cross daily and follow me. Okay? So nag-umpisa sa sarili. Anong kinakailangan gawin? Is to deny himself. Okay? Pero wag ho tayong magkakamali, iba ho ito sa paniniwalang Budismo. Sapagkat yung denying yourself po dito na tinutukoy ni Lloyd, yung hindi ka mabuhay sa iyong sarili upang siya yung mabuhay. No? So kapag ka-deny mo ang iyong sarili, mas higit na makakalaya. Although mga kapatid, maunawaan natin ang katotohanan ito na wala pang ganap sa atin doon sa puntong yun na totally yung na-deny na natin ang ating sarili. May mga panahon na yung isang parte ng buhay natin na-deny na natin. May ibang pagkakataon naman na kinakailangan pa nating i-deny. At darating ang panahon, may nag-arise another issue sa buhay natin, makita natin, yun naman ang dapat nating i-deny sa ating sarili. Talikuran. Sa pamamagitan ng pagsuko sa Panginoon. Sabi ni Jesus, deny. Okay? Deny himself. Pangalawa, take up his cross daily. And lastly, follow me. Okay? Matapos mong i-deny, saan ka patungo? Isinunod ni Jesus yung salitang, follow me. Sapagkat wala ka ng ibang susundan, wala ka ng ibang i-please, kundi si Lord. It is daily requirement. Okay? It is daily requirement to put self to death. Sa 24, for whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life because of me will save it. At hindi yung principle dito, Hindi ito yung principle ng daigdig. Sapagkat ang prinsipyo ng daigdig, gawin mo yung gusto mo, magkakaroon ka ng buhay. Pero sa Panginoon, sabi ni Jesus, whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life because of me will save it. Ito yung biblical principle. No? When you love to please God by denying self, you gain your life. No? Truly abundant life na ipinangako ni Lord. Minsan, hindi natin maranasan yung promise ni Lord na magkaroon ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiya hanggat wala ka doon sa pakikipag-isa kay Kristo. At ang nananatili pa din ay yung namumungad sa ating sarili na mga masamang hangarin. So hindi natin mararanasan yun. Okay? Kasama ho ito para maranasan natin yung abundant life mula sa Panginoon, nandun yung lubos na pagsuko ng ating buhay
sa kanyang harapan. Ngayon, unawain natin, walang anumang problema na hindi masusolusyonan kung makita natin ang ating sarili doon sa maaaring naging contribution natin sa problema. At mismo sa atin, ihinto natin yung paninisi natin sa iba at kung kani-kanino. Sapagkat ito na mismo yung ginawa ni na Adan at Eva, kauna-unahang kasalanan, matapos silang magkasala ng pagsuway, ang kasunod na kanilang ginawa ay sisihin ang kung sino. Sisihin ang ibang tao. So ito na po yung nangyari sa kanila. Ngayon, walang anumang totoong reconciliation hanggat nananatili, no? Walang anumang totoong reconciliation hanggat nananatili ang masamang hangarin na namumungad sa puso ng tao. No? Magkakaroon lamang, mariresolve lamang ang conflict, ang problema, kung umpisahan na sa maliit na problema, tingnan natin ang ating sarili, ano ang aking pagkakamali. At sa pagkakamaling ito, nandun ang pagsisisi. At kasama na rin dyan, na ihinto natin yung pakikipagturuan. Hindi naman sana ako naging ganito kung hindi niya naman ganito yung ginawa sa akin eh. No? Isa kasi may kasalanan, bakit ganun yung kanyang ginawa? Ako, okay lang naman yung motibo ko, okay lang naman yung iniisip ko. Ewan ko sa kanya kung ano. So, mga ganun mga bagay. Kaya minsan, ito yung nangyayari, maliit na problema, lumalala ng husto at hindi natatapos. Ngayong umaga, tingnan natin ang katotohanan ito bilang mga mananampalataya. No? Sa ating tahanan, meron mang mga bagay na hindi pinagkaunawaan. Bago mo tingnan yung iyong sarili, bago mo tingnan yung iyong asawa, bago mo tingnan yung iyong anak, tingnan mo muna ang iyong sarili. Ano ang problema ko? Ano ang dapat na ayusin sa akin? May mga pagkakataon na minsan may mga asawang babae na magsasabi, no? Bakit kaya hindi nababago yung asawa ko? Palagi ko naman pinagsasabihan. Hindi nababago yung asawa ko. Palagi ko naman siyang pinagsasabihan. No? Niyayaya ako na mag-Bible study kami. Ayaw naman. No? Talaga may problema ang asawa ko. Makausap ko naman yung asawang lalaki, ganito ang sasabihin. Araw-araw na ako pinagsasabihan yan para akong bata. Na kung anong pinagsasabi. Ang ingay pa. Diba? Hindi magkasundo. Ngayon, pag pinakinggan mo yung dalawa, parehong may punto. Bakit hindi nasisettle ang problema? Sapagkat mayroong kanya-kanyang problema na hindi nila makita. Na dapat nilang tanggapin sa kanilang sarili. At dapat baguhin. So, lumalala yung problema, hindi na naaayos. Pero tayo bilang mananampalataya ngayong umaga, dito po ito mag-uumpisa. Is to deny ourselves. Okay? I-deny yung old nature ho natin, yung ating lumang pagkatao. At pagkatapos, tanggapin yung biyaya ng Panginoon. Sa anong paraan? Makita natin sa ating sarili ano mismo ang problema, pagsisihan ng problemang yun. At ngayon naman, kung yung isang tao na nakasamaan ng loob ay hindi pa rin nababago, wala ho tayong ibang maaaring gawin, iluhod sa Panginoon, ipanalangin sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay meron ding gagawin sa Kanya. No? Hindi ikaw yung magbabago, kundi ang Panginoon. May mga panahon naman sa buhay natin, madalas kong marinig yung salitang, matagal ko nang ipinapanalangin kasi wala pa rin nangyayari. No? Matagal ko nang ipinapanalangin hanggang sa may gusto ka nang gawing aksyon kasi wala pang nangyayari. Mag-antay ka sa Panginoon. Mga panahon, kaysa magkasala ka pa ng gusto, kaysa ma-involve ka pa doon, manalangin ka, mag-antay ka sa Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. No? May mga panahon sa buhay po natin, alam nyo, sino po sa inyo ang nakaakyat na ho ng niyog? Wala pa, no? Nung hindi pa ho ganito yung katawan ko, umaakyat ho ako ng niyog na halos hanggang dyan na yung taas. Okay? So, yung pagkatumaas dyan, medyo kapag humangin, talagang bibilis ho yung takbo ng puso mo.
Maliban na sa ilang mga sanay na mga kapatiran, no? Lalo na kapag doon sa bakuran ho namin, sa likod namin, hindi ho namin yung lupa, aaminin ko sa inyo, hindi namin yung lupa. Wala naman yung bantay. Inakyat ko ho, ano? Ewan ko kung anong tawag doon. Ano? Ewan ko anong tawag doon, kung pag nanakaw ba o ano. Nung maliit pa ho ako noon, no? So, kaya hindi ko alam kung anong tawag doon. So, wala namang nababantay at bukas lang naman yung lupang yon. So, kapag kami nalalaglag, okay, sa'yo na yung bunga ng niyog. May mga pagkakataon na kapag inakyat mo yung nyug na yon, talagang nandoon po yung kahirapan at posibleng ikaw yung malaglag. Subalit, ang katotohanan, yung nyug hong yun, malapit ng malaglag, kinakailangan mo lang antaying malaglag para hindi ka mamroblema sa buhay. Actually, hindi mo naman kailangan pang gulayin yung nyug na yon. Antayin mo lang malaglag. May mga panahon sa buhay natin, kinakailangan ng tamang panahon para palambutin ng Diyos ang puso ng kung sino mang taong sinasabi natin na parang hirap na ang ating kalooban. At ito ho ay magagawa natin sa pamamagitan ng panalangin. Amen po. At sa tamang panahon, kapag nangyari ng bagay na yon, yun ay maaaring kasangkapanin ka ni Lord para mabago pa rin ang buhay ng ibang tao. Ang napakahalaga ngayon, yung ating pananagutan sa harapan ng Diyos. Kung sino at ano tayo, at ano yung dapat nating pagsisihan. No? Sabihin mo sa iyong katabi, walang problemang hindi mariresolba. Sapagkat nandiyan dyan ang Panginoon at nandiyan din yung pagpapasakop natin sa salita ng Diyos. No? Nandun yung paghahandog natin ng ating buhay sa Kanya. Mga kapatid, no? Lahat ng naniniwala na walang problemang hindi mariresolba, no? Kinakailangang i-deny niya ang kanyang sarili. Kilalanin ang kanyang sarili doon sa kanyang sariling kamalian at tanggapin ito. At itigil na ang pagtuturo sa kung sino-sino sa kanyang pagkakasala. Minsan sa counseling, ito yung pinakamahirap. May kaunting pag-amin sa mali, pagkatapos mayroong pagpaparatang ng malaki sa iba. Tinatanggap ko naman, pastor, yung aking mali. Subalit, siya talaga ang mali, pastor eh. Hindi matitigil, hindi mariresolba sa ganung kaparaanan. Ngayon mga kapatid, ito'y praktikal na pangangaral o sulat ni James sa mga mananampalataya. At ito rin po ay praktikal na nangyayari sa bawat araw sa atin. Amen po. Sapagkat nabubuhay pa tayo sa daigdig at hindi perfect ang daigdig at maging tayo hindi po ganap. Subalit ito po ay maaayos, masisettle. Kung mayroon man tayong problema sa ating tahanan, pag uwi natin, isettle natin. No? Sa anong paraan? Sa pagtingin natin sa ating sarili kung anong dapat ayusin at dapat baguhin. Kung mayroon man tayong problema, maging sa kapwang mananampalataya, ganun din po ang ating maaaring gawin. Kilalanin natin sa ating sarili anong dapat na ayusin, dapat baguhin, ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos at gawin natin ito. Makikita natin ang kapayapaang mula sa Panginoon at ang bunga ng Santong Espiritu ay walang anumang hadlang sa bunga ng Santong Espiritu na kanyang ipinagkakalob sa atin. Tumayo ho tayong lahat. Malamang sa atin, may mga panahon, dumating na ang panahon na talagang tuluyan ng mga nasira na mga relasyon dahilan sa sarili natin na kagagawan. O may mga panahon na iba yung may kagagawan, subalit mayroon tayong na-contribute at hindi natin pinagsisihan ng bagay na yon. Sa umagang ito ay maliwanag ang turo ng salita ng Diyos sa atin. Baguhin natin. Kaya nating baguhin ang anumang darating. Kaya natin, may mga bagay na dapat pang ayusin ngayon, maayos pa ito. No? Masisettle pa ito. Subalit, wag naman nating pilitin na ayusin sa sarili nating pamamaraan. May mga panahon na kinakailangan mo ilagay sa prayer at antayin ang tamang panahon.
na hindi ka gaanong mahirapan. Sapagkat ang Diyos ang gagawa. Siya ang kikilos. May mga panahon sa buhay natin na nagkaroon na tayo ng pain dahil maaring sa kagagawa ng iba. Pero ganun pa rin po. Huwag nating palaging tingnan yung iba, kundi tingnan natin ang ating sarili. Kung sa umagang ito meron sa ating ganoon, na naranasan yung sobrang hapdi, sobrang kirot sa damdamin, sa kalooban, dahil sa maaring nagawa ng iba, kinakailangan nating saliksikin ang ating sarili. May mali ba sa akin? Maaring may mali sapagkat hindi tayo makapag-release ng forgiveness. At patuloy pa rin nating daladala, baon-baon, yung ginawa laban sa atin. Subalit kung itutuwid natin ang ating kalooban sa pamagitan ng pag-release ng forgiveness, makikita ho natin na may aayos din natin ang ating puso. Bakit po? Yung unforgiveness is selfishness. Unforgiveness is selfishness. Kung magre-release tayo ng forgiveness, makakalaya ho tayo doon sa anumang hirap at bigat ng kalooban. Yun yung aayusin natin sa ating buhay. Sa umagang ito, hilingin natin sa Panginoon kung tayo man ay mayroong kamalian. Matapos natin makita yung ating kamalian, ihinto na ang paninisi sa iba. Harapin ang sariling responsibilidad sa anumang nagawa. Sapagkat mayroong nag-iisang hukom na makapangyarihan. Mayroong nag-iisang hukom na hahatol sa lahat. Walang iba kundi ang Diyos. At kapag siyang gumawa ng kahatulan, tiyak na walang sino man ang makakatakas. Sa umagang ito, ilapit natin ang ating loob sa Panginoon. Ilapit natin ang ating puso sa Panginoon. Yung pagiging makasarili ay isang tabi. Yung pagiging makasarili, ihingi ng tawad sa Panginoon. Kung patuloy na mayroong paninisi sa ating puso laban sa iba, ihingi natin ng tawad sa Panginoon sapagkat yun ay pagiging makasarili. Ang kawalan ng pagpapatawad ay tanda ng pagiging makasarili. Ihingi natin ang tawad sa Panginoon. At tanggapin natin ang espiritu ng kalayaan. Espiritu na nagkakaloob sa atin ng kapayapaan na gawin ang bagay na ito. Kapag ka nangyari yon, lalabas ka sa lugar na ito na walang anumang baon ng kabigatan. Bagkus lalabas ka sa lugar na ito na mayroong espiritu ng kapayapaan. Dulot ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Kung meron man sa atin na baon-baon yung bigat ng nakaraan, ngayong umagang ito, ngayong tanghaling ito, mag-release tayo ng pagpapatawad. At tingnan natin ang sarili nating pananagutan sa harapan ng Diyos at kamalian. Hallelujah. Manalangin ang bawat isa sa atin at personal na makipag-communion sa Panginoon. Personal na makipag-usap. Kung mayroong hatred sa puso mo, mayroong unforgiveness, mayroong bitterness sa puso, ito ay tanda ng pagiging makasarili. Ihingin natin ng forgiveness kay Lord. And let us release forgiveness sa iba na nakagawa ng kamalian, nakagawa ng kasalanan. At kilalanin natin ang ating sarili ngayong umaga sa kung anumang nai-contribute nating pagkakasala at pagsisihan ng bagay na ito. Manalangin tayo sa Panginoon at tanggapin natin ang espiritu ng kalayaan na mula sa Kanya. Maaring relasyong mag-asawa na kinakailangan mag-release ng forgiveness. Maaring relasyon ng anak sa magulang
relasyon ng magkapatid, o anumang relasyon, relational conflict, sa kaibigan, katrabaho, maaayos ito. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba, dinadakila ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ikaw ang Diyos na mayroong plano at kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. Maliwanag ang iyong salita, Panginoon, na kung bakit man nagkakagulo, nagkakahati-hati, walang ibang pinakang dahilan, kundi ang makasarili hangarin laban sa makasariling hangarin ng iba. Sa umaga pong ito, O Diyos, tulungan mo kami na makita namin ang aming sarili sa aming pananagutan sa iyong harapan bilang hukom. Na anuman ang aming kamalian na nagawa, bagamat minsan mayroon kaming tama na nagagawa, at hindi naman na maaaring isisi sa amin ang lahat-lahat. Lord, tulungan mo kami na makita namin ang bagay na yun sa aming sarili. And we ask forgiveness, Lord. Tulungan mo kami, O Diyos, na mabago kami sa pag-uugaling iyon. Kung sino man ngayong umaga, O Diyos, ang meron pong pait sa puso, merong hatred sa kanilang kalooban dahil sa nagawa laban sa kanila. Sino man ngayong umaga ang mayroong unforgiveness, Lord, dahil sa kirot at hapdi ng nakaraan, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, ikaw nga po ang mag-minister at hayaan mong maayos ang aming sarili. Masettle yung mga conflict na amin pong kinakaharap. And I pray, Lord, help us to deny ourselves, Lord. Help us, Lord, to please you sa lahat ng panahon, pagkakataon. Tunay nga po, Diyos, minsan, ang pagiging makasariling hangarin ang nagiging pahirap sa aming puso, nagiging pabigat sa aming isipan. Patawarin mo kami, O Diyos, na mabago ang aming kalooban, mabago ang aming isipan. Bagos taglayin namin ang ginawa ni Kristo sa krus. Papaghariin namin si Kristo sa aming puso. Makipag-isa kami sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagsunod sa nais mo. Lord, ikaw nga po ang mag-minister sa buhay ng bawat isa ngayong umaga. At hayaan mo na patuloy na mahayag ang nais mo. Amang banal, uuwi ho kami sa aming mga tahanan na taglay ang kapayapaang mula sa iyo, taglay ang solusyon ng iyong salita. Walang anumang bagay na hindi maaayos sa sino mang nagpapasakop sa iyo, sa sino mang sumusunod sa iyo. Lord, salamat po sa iyong salita. Salitang palaging sariwa na amin pong tinanggap sa umagang ito. Nagtuwid, nagturo, direktahang nangusap. Ama, maraming salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa panibagong pag-asa, panibagong buhay na iyong kaloob. Salamat po sa katotohanan ito. Lord, I pray ng kapayapaan ng iyong Santong Espiritu, ipagkaloob mo sa bawat isa.
at patuloy na matanggap ang pagpapala mo, pangungusap mo. Purihin ka po, Diyos. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name. Amen.